Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Asa mula sa aklat ni Sirach. Kung gusto mo masusunod mo ang utos ng Panginoon, ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao. At kinakalinga niya ang mga may takot sa Kanya. Kailan may wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Ang pagkakaiba ng tao sa ibang nilalang ng Diyos ay tayo ay may kalayaan. Makapipili tayo ng mabuti o masama. Tayo ay may talino. Nalalaman natin ang mabuti sa masama. Pero hindi lang na may talino tayo. Mayroon din tayong kalooban. We have the willpower. Maaari tayong sumunod sa mabuti na alam natin o maaari din nating tanggihan ang mabuting ito. Maaari tayong umiwas sa masama na alam natin o maaari tayong sumunod at magpadala sa kasamaan. Ang mga hayop ay walang ganito. Mayroon silang instinct na galing lang sa kagustuhan ng kanilang katawan. Programmed sila na instinct nila. Hindi tayo. Bilang tao, malaya tayo. Kaya nga sinabi ni Sirach sa ating pagbasa, kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Diyos. Kung ikaw ang magpapasya kung maging tapat ka sa Kanya o hindi. Makakapili kayo, makakapili tayo kung dadamputin natin ang tubig o ang apoy. Kung susunod tayo sa daan patungo sa kamatayan o patungo sa buhay, pumili sana tayo ng maayos. Ang lahat naman na piliin natin ay alam ng Diyos at bandang huli mananagot tayo sa harap Niya. Hindi Niya tayo inutusan na magkasala o pinahintulutan na magpakasama. Kung iyan ang pipiliin natin, mananagot tayo sa Kanya. Sana pumili tayo ng maayos. Paano ba tayo makapipili ng maayos? 2 bagay ang kailangan natin. Una, sana maging maliwanag ang ating kaisipan. Alamin natin ano ang tama at ano ang mali. Huwag tayong magpalinlang o maging sunod-sunuran na lang. Mag-isip tayo. Mayroon naman tayong konsyensya na gumagabay sa atin. Pangalawa, sundin natin ang tama at iwasan ang mali. Gawin natin ang tama na sinasabi ng ating karunungan at ng ating konsyensya at iwasan ang mali. Huwag tayong magpadala sa iba. Kailangan natin ng maliwanag na kaisipan at malakas at matuwid na kalooban. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng konsyensya na binibigay mo sa amin bilang mga tao. Tulungan mo kaming magkaroon ng tuwid na konsyensya at matibay na kalooban
na sumunod sa gabay ng aming konsyensya. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.